Sa lahat po ng mga nag-request, ito na po. Tatanong na po natin kay kaibigan natin Windy. Kung meron pa bang mga aksidente na magaganap po tungkol sa mga eroplano nasa himpapawid ngayon. Meron po tayong ipinapaabot doon nung isang linggo at may nagchat pa sa atin guys na totoo ang nangyari at meron pong eroplano na bumagsak. Nagkatotoo naman. Kaya natatakot sila guys. Kaya muling nagpaabot po ang ating mga subscriber sa ating kaibigan na Windy. Nandito si kaibigan natin Linyo. Itatanong natin kung safety ba ngayong buwan na ito sa susunod, kung wala po bang eroplano na babagsak. Kaya sana itong video ginawa natin ito, natugunan kayo, na itanong sa kanila para po ay maisipti din po ang buhay natin. Ngunit hindi man nila hawak ang buhay ng tao, wala tayong ibang mapupuntan kundi ang paglapit sa Panginoon, na tayo ay hindi mapapahamak at ipapahamak. Kaya dalangin natin sa inyo, dasal ang ating sandata. Kaibigan, meron pong nagpaabot sa atin nung hinulaan po ninyo na sinabi ninyo na meron pong eroplano babagsak. Meron po talaga daw bumagsak. Oo, ngayon naman meron ng nag-request. Gusto po daw nilang malaman kasi uuwi po daw sila sa Mi. Pwede po bang makita nyo kung ano po ba ang impormasyon na makukuha po ninyo sa hinaharap? Safety po ba na uuwi sa Pilipinas ang mga taong ito? Naku, salamat kaibigan sa sagot. Ma'am, answer no? Ito po ang inyong request. Pinatingnan natin kay kaibigan kung safety ba kayo makauwi dito. At saka wala bang eroplano na mahuhulog dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga pasayrohan. Ito po ang sagot ng ating kaibigan no? Wala po siyang nakikitang masamang mangyayari, ngunit hindi man nila hawak ang panahon dahil po elemento lang po sila na dapat po talaga tayong laging maghanda anuman po ang ating masasagupa, lalo na kung kayo ay magbiyahe. Sa totoo lang guys, sinabi na ni kaibigan noon na hindi po talaga safety ang eroplano ngayon. Yun po ang totoo, di ba kaibigan? Kung tingnan mo daw kaibigan, ngayon, may pagbabago ba? Safety ba? Sabi ng ating kaibigan, no? Hindi po daw safety guys ang eroplano. Pero kung lagi kang manalangin, alam natin yan guys na kahit gaano pa kadelikado yung mga eroplano ngayon, kung hindi papayag ang Panginoon dahil po ikaw ay sumunod, huwag kang mag-alala. Yun po. Sa lahat po ng uuwi ngayong Mayo, kasi dito po daw sila magbubuto. Walang problema na nakita si kaibigan. Pero may babala pa rin siya sa makapanood sa atin. Hindi pa rin tayo pwede magkampante dahil po hindi po nila hawak ang aksidente. Pwede na siguro kaibigan na ipaabot natin siguro yung ipinapaabot po nyo noon na dapat po natitingnan muna kung
anong eroplano ito, baka po mga old na ba, may edad na, o dapat po talaga guys mga bagong eroplanong sasakyan ninyo kung sakali, kasi yung mga old na kadalasan po ay magto-trouble, no, ang mga wiring nito o ano man po yung pwedeng makapinsala dyan sa biyahe, no. Kaya sa lahat po ng mga kaibigan natin na nag-request pa tungkol sa mga kalamidad, aksidente na mangyayari, ito na po ang ipinapaabot ng ating kaibigan sa mga himpapawid po ngayon. Kung wala po bang aksidente magaganap po ngayong May, pero huwag kayong magkampante. Kahit po walang nakikita si kaibigan na masama, lagi po tayo mag-ingat. Sa kalamidad kaibigan, gusto kong malaman po, ano po ba ang update po nyo ngayong araw na ito? Wala po bang lindol o ano mang mga kalamidad na dumating dito sa bansa namin? Ito ang sabi ng ating kaibigan guys, walang problema sa panahon natin ngayon guys, dahil po maganda ang ating panahon dito ngayon, dahil po may mga pag-ulan din, parang pantay po ang klima, hindi po tulad noong ipinapaabot na nangyari po doon sa Myanmar, kasi sinabi po ni kaibigan na mayroon pong wawasakin na city. Nangyayari po talaga yan sa pamamagitan po ng lindol. Kayon, huwag po kayong mag-alala dahil wala po nakikita si kaibigan na mayroon pong dabiguan o malakas na lindol. Wala siya'y nakitaan nga kusog nga yanig pag-uga sa lupa. Pero kumustahin natin ang fault line kaibigan. Ano po mga nakikita niyo? Ito po ang update po ngayon natin sa fault line na kinatatakutan ng mga nakapanood sa Pibolox na nagpapaabot nito. Sabi ng ating kaibigan na walang pinagbago, ganun pa rin, malala pa rin ang hugis, porma nito, hindi pa rin naging normal ang kalagayan po ng fault line. Basta sinabi noon ni kaibigan, kahit pa hindi kayo dinaanan po ng fault line dyan sa lugar ninyo, hindi pa rin kayo safety kung malapit kayo sa dagat. Lalo na kung malapit-lapit din po kayo sa may mga fault line na area. Yun po, kahit pa nasa area ninyo ang fault line, hindi po lahat, no, mangyayari ang masamang mangyayari sa inyo. Kasi hindi po natin hawak ang ganitong mga kalamidad, no? Nasa Panginoon lang po talaga. Sila lang po ang makapagpasya nito.